po sa inyong lahat dyan. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. Good evening po. Last week, pinag-usapan natin ang Philippians 4:13 na follow-up para ma-realize na sa Diyos lamang tayo makakaasa ng lakas upang ang mga bagay na ayaw nating gawin ay hindi talaga nating gawin. At ang mga bagay that would please the Lord ang ating gawin. Alam na natin na sa pamamagitan ng lakas na galing sa Panginoon, posible na tayo ay mabago. Sa gabing ito, pag-uusapan natin ang pagtitiwala sa Diyos mula sa ating scripture reading sa Psalm 31. Pinamagatan ko po ang ating devotional ngayong gabing ito na ang Diyos ang ating kanlungan. Let us bow our hearts to the Lord and feel His presence as we read ang buong Salmo 31. At gawin na rin po natin itong isang panalangin. Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong hayaang mapahiya ako. Iligtas niyo ako dahil matuwid kayo. Pakinggan niyo ako at agad na iligtas. Kayo ang aking batong kanlungan at pader na tanggulan para sa aking kaligtasan. Dahil kayo ang bato na matibay na aking kanlungan, pangunahan niyo ako at patnubayan ng kayo ay aking maparangalan. Ilayo niyo ako sa bitag ng aking mga kaaway, dahil kayo ang aking matibay na tanggulan. Ipinauubaya ko sa inyo ang aking sarili. Iligtas niyo po ako, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na maaasahan. Panginoon, namumuhi ako sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na walang kabuluhan. Dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ako'y magagalak sa inyong pag-ibig dahil nakita niyo ang aking pagdurusa at nalalaman niyo ang tiniis kong kahirapan. Hindi niyo ako ibinigay sa aking mga kaaway. Salip, iniligtas niyo ako sa kapahamakan. Panginoon, kahabagan niyo po ako dahil ako'y labis ng nahihirapan. Namumugto na ang aking mga mata sa pag-iyak at nanghihina na ako. Ang buhay ko'y punong-puno ng kasawian. Umiikli ang buhay ko dahil sa pag-iyak at kalungkutan. Nanghihina na ako sa kapighatiang aking nararanasan, na parang nadudurog na ang aking mga buto. Kinukutya ako ng aking mga kaaway at hinahamak ng aking mga kapitbahay. Iniiwasan na ako ng mga dati kong kaibigan. Kapag nakikita nila ako sa daan, ako'y kanilang nilalayuan. Para akong patay na kanilang kinalimutan at parang basag na sisidlan na wala nang halaga. Marami akong naririnig na banta laban sa akin. Natatakot akong pumunta kahit saan dahil plano nilang patayin ako. Ngunit ako ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Sinasabi kong kayo ang aking Diyos. Ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Iligtas niyo po ako sa aking mga kaaway na umuusig sa akin. Ipadama niyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod. Sa inyong pagmamahal, iligtas niyo ako. Panginoon, huwag niyong payagang ako'y mapahiya dahil sa inyo ako tumatawag. Ang masasama sana ang mapahiya at manahimik doon sa libingan. Patahimikan niyo silang mga sinungaling, pati ang mga mayayabang at mapagmataas na binabaliwala at hinahamak ang mga matuwid. O dakilang inyong kabutihan, sa mga may takot sa inyo, pagpapalay inyong inilaan. Nakikita ng karamihan ang mga ginawa niyong kabutihan sa mga taong kayo ang kanlungan. Itinago niyo sila sa ilalim ng inyong pagkalinga at doon ay ligtas sila sa mga masamang balak at pangiinsulto ng iba. Purihin ang Panginoon dahil kahanga-hanga ang pag-ibig niyang ipinakita sa akin. Nung ako'y naipit sa isang sinalakay na bayan, doon ako'y natakot at nasabi ko, binaliwala na ako ng Panginoon. Ngunit narinig niya pala ang aking kahilingan at ako'y kanyang tinulungan. O kayong tapat niyang mga mamamayan,
Mahalin ninyo ang Panginoon. Iniingatan niya ang mga tapat sa Kanya, ngunit lubos ang Kanyang parusa sa mga mapagmataas. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. Sa ating binasa, makikita natin ang isang magandang pagpapahayag ng trust and dependence on God in times of trouble. Ibinuhos ni Haring David ang kanyang puso, naghahanap ng kanlungan at kaligtasan mula sa kanilang mga kaaway. Pag-usapan na natin ang ilang verses tungkol dito. As we reflect on this passage, makakakuha tayo ng lakas ng loob at inspirasyon para sa ating buhay. Sinasabi ng verse 3, dahil kayo ang bato na matibay na aking kanlungan, pangunahan niyo ako at patnubayan ng kayo ay aking maparangalan. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang ating matatag na pundasyon, ang ating pinagmumula ng lakas at proteksyon. Kung papaanong ang isang bato ay nagbibigay ng katatagan sa gitna ng isang bagyo, ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng hindi natitinag na suporta at patnubay. Doon naman sa verse 5, ipinahayag, ipinauubaya ko sa inyo ang aking sarili. Iligtas niyo ako, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na maaasahan. Ito ay nagpapakita ng malalim na antas ng pagtitiwala sa katapatan at pagtubos ng Diyos. A deep level of trust in God's faithfulness and redemption. Kahit na humaharap tayo sa mga pagsubok at kawalan ng katiyakan, maaari nating isuko ang ating buhay sa mga kamay ng Diyos. We can surrender our lives into God's hands, knowing that He is faithful to bring us through. Higit pa rito, sa verse 7, kinilala ni Haring David ang kabutihan ng Diyos na nagsasabi, ako'y magagalak sa inyong pag-ibig dahil nakita niyo ang aking pagdurusa at nalalaman niyo ang tiniis kong kahirapan. Dito, ipinaalala sa atin na hindi lamang nakikita ng Diyos ang ating paghihirap, ngunit lubos din siyang nagmamalasakit sa atin. His steadfast love ang pinagmumulan ng kagalakan at comfort kahit sa gitna ng ating mga paghihirap. Sa huli, sa verse 24, hinihikayat tayo na sa pamamagitan ng mga salitang magpakatatag kayo at lakasan ng inyong loob, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Ito ay nagsisilbing paalala na habang matiyaga tayong naghihintay sa pagliligtas ng Diyos, makakatagpo tayo ng lakas at tapang. Our hope rests in the Lord, and God will provide for us in His perfect timing. So, as we meditate on Psalms 31, let's remember to trust God's unfailing love, commit our lives into His hands, and find strength in His faithfulness. Naway bigyan kayo ng comfort knowing na Siya ang ating bato, ang ating fortress, at ang ating gabay sa bawat panahon ng buhay. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan at inspirasyon upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa ako na ang devotional na ito ay nagbibigay sa inyo ng encouragement at inspiration. Abangan ang ating weekly devotional at ang mga panibago pang mga episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Huwag po kayong mahiya. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.